Bago tayo magsimula sa vlogs natin, maraming salamat nga pala sa mga nakapag-avail ng one-time payment template natin para magkaroon kayo ng access sa aking cloud server. At eto no, bibigyan ko kayo ng babala bago kayong mag-avail na itong cloud server na to. Tiyakin nyo na gagamitin nyo yung i-avail nyo sa akin na template kasi ayokong masayang yung pera na i-avail ninyo dito. At tinitiyak ko na sulit yung ibabayad nyo sa akin. Pinapangako ko sa inyo yan, ibabalik ko yung pera ninyo kung hindi nyo masusulit yung mga template na nakalagay dito sa ating cloud server. Shoutout mga tropa sa mga nagko-comment dyan sa ating mga video, sa mga pinapanood nyo dahil dyan din ako kumukuha ng mga gagawin natin na content. At eto nga shoutout natin si Mr. Si Place. Ewan ko kung ganun yung pagkakabasa sa username niya sa kanyang YouTube channel, pero eto yung comment niya at yung tanong niya. Sabi niya dito, aware ka po ba sa max daily print capacity ng Epson 3210? May order daw kasi siya na 5,000 pieces ng brochure. Napakadami no? Sana all mga tropa. At ang gagamitin nga niya na media yung 170 GSM glossy at back-to-back daw print yung gagawin niya. Inaalala lang daw niya dito baka masira daw pag tuloy-tuloy daw yung pagpe-print niya. Mga tropa, unang-una, wala akong nakikitang specs dito sa website ni Epson Printer na yung daily capacity ng pag-print ng mga printer natin. Kayang-kaya nyo yan i-push forward or hanggang ma-maximize ninyo yung mga printer ninyo, pero syempre eto warning na rin, walang printer na immortal, and kung talagang ipupush through nyo siya sa pinaka maximum capacity niya, syempre time to time masisira at masisira rin talaga ng mas mabilis yung inyong mga printer. 5,000 print ang gagawin mo and possible magiging 10,000 yan kasi back to back printing mga tropa. Ako mga tropa, ang pinakamarami kong na-print dito sa printer natin halos 2,000 something lang yon. And na-print ko yon, bond paper lang yung ginagamit ko. And meron din akong brochure dati, more or less nasa 800, and back to back mga 1.6 din inabot yon. Hindi naman mga tropa nasira yung printer natin, pero syempre kung talagang itutuloy-tuloy mo na ipiprint at walang pahinga, may experience mo talaga yung pagbagal ng print dyan sa inyong mga printer. Pero masasuggest ko sa inyo, time to time, every now and then, mag-set ka ng limit or 300 na papel, 300 na print. After nun, ipahinga mo yung printer mo 10 to 15 minutes, tapos tsaka ka ulit bumakbak mga tropa. At inuulit ko, walang nakalagay dito na limit ng daily ng printer nyo. Nasa sa inyo kung ipupush through nyo siya sa pinaka maximum limit niya. Pero mga tropa, kung yung mga printer ninyo kagaya neto ning Canon at kung ano-ano pang mga ibang printer, meron siyang mga environmental requirement na operating environment na dapat yung temperature dyan sa location ninyo hindi masyado mainit or yung katamtaman lang yung init. Syempre mga tropa, ganun din yan usually sa Epson printer natin. Kung medyo mainit yung paligid ninyo, syempre mas mabilis din iinit yung inyong mga printer head dyan sa mga Epson printer. So syempre magandang factor din na yung working environment mo dyan talagang hindi mainit. Kasi yung printer head natin, time to time, every now and then kapag nagpiprint yon, nagiinit din yon. Lalong-lalo na yung mga workforce printer, mabilis din mag-init yon kasi mabilis silang mag-print. So, etong mga Epson printer natin na 3210, 121, 5290, medyo matagal-tagal naman siyang uminit. Pero, mapapansin nyo kung medyo bumabagal-bagal din siya, medyo nasasagad na din yung pag-print niya. At ipahinga nyo muna, napapagod din yung mga motor niyan, mga tropa, hindi yan mga immortal. Yung Epson 805 ko, na-experience ko na medyo bumabagal nga siya kapag napakadami ko ng piniprint, yung tipong nasa 200 na ako na sticker na piniprint, medyo bumabagal siya, kaya ipinapahinga ko siya 10 to 15 minutes. And kagaya nga nung tanong ng tropa natin no, sa daily capacity, wala talagang ganon. At dito sa Canon, meron silang tinatawag na duty cycle. Ito yung safe na number of prints na dapat monthly, hanggang dyan ka lang para hindi mabilis masira yung printer head mo. 3,000 monthly. So, mga tropa, kung naka-Canon ka, and syempre, kaya mo nga binili yung printer mo para pagsilbihan ka, kung ipupush through mo talaga,
yung lifespan nung printer head mo, mas mabilis kang bibili or mas mabilis mo siyang mapapalitan. Ganun lang talaga. Ayan o. Pero ganito, walang specs dito si Epson na meron siyang set ng limit. Meron siyang set ng limit. Eto mga tropa, dun sa kanyang page yield. Ibig sabihin dun sa consumables niya ng mga ink up to 4,500, pero hindi naman nasusunod dyan Estimated lang naman to Nakadepende pa rin to sa details or sa inyong mga design. And dun sa mga limits naman, nandyan din yung pinaka-warranty ng inyong mga printer. Kung original ink lang yung ginagamit nyo, ayan lang yung merong warranty. At whichever comes first, sa pagkakaalam ko, 20,000 number of prints, meron ka pang warranty, pero 2 years lang mga tropa, whichever come first. Ibig ko sabihin kung 2 years and 1 day na, tapos nasira yung printer mo, hindi ka na makakapag-avail ng warranty na tinatawag. At kung naka 20,000 print ka mga tropa, hindi ka na rin pasok sa warranty kahit wala pang 2 years, whichever comes first. Ayun lang yung mga nakikita o mga limit dito kay Epson printer. Etong 5,000 print, siguro matagal-tagal mong ipiprint yan mga tropa. At kung glossy back to back pa, nako mga tropa, talagang ipapa-job out ko na lang to. Maghahanap ako ng merong workforce printer, tapos dun ko to ipapa-job out. Siguro mga ilang oras lang to, tapos na to, diba? Kasi mabilis talaga mag-print yung mga workforce printer And yung mga workforce printer, pwede rin yan ng mga photo paper, mga vinyl sticker, mga ganyan. Same lang din yan. Yun nga lang, mas mabilis silang mag-print. Yung 2,000 or yung dati kong na-print na brochure, no, mga 800 something yun. Ang tagal kong pinrint yun. Talagang bantay-bantay ka talaga sa mga nagiging output. Baka nakikita mo kulang-kulang na yung mga kulay, kailangan mo nang mag clean head. So ayun lang. And kung talagang igagrab mo yan, good opportunity na rin yan. Pero syempre, talagang kailangan puliduhin mo yan para hindi ka malugi. And kung ma-survive mo naman to, I highly suggest kung kukuha ka in the near future ulit ng mga ganyang kadaming output, bumili ka na lang ng mga workforce printer talaga. Kasi kung malakas yung shop mo, I highly suggest na yun yung gamitin mo. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Hopefully, may na-share ako sa inyo na mga ganitong klase na mga limits. Wala mga tropa, walang limit yan. As long as na pag-print yung printer mo, print mo nang i-print. Pero every now and then, pahingahin mo 10 to 15 minutes bago ulit mag-print. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili lang.